Sa dagat, sa pagkatabi ng dagat, ang Naval Academy, yan naman yung aming chapel, makikita sa labas. Yan yung nagmamarcha, yung Brigade of Midshipmen. At yan yung litrato sa graduation. Yan naman yung Hubbard Hall sa tabi ng ilog. At yan yung mga academic buildings namin. Diyan kami nag-aaral, andyan ang mga classrooms. Yan yung chapel namin. At yan yung mga ibang mga buildings namin. Sabi ko nga, parang palasyo. Si Roy Lugoles napili po na maging mataas na opisyal ng Brigade of Midshipmen. Bagamat isang dayuhan, halos ako lamang ang dayuhan doon, pero napili na company commander. Isang mataas na posisyon sa Brigade of Midshipmen. Pero bukod doon, ako'y pumasok sa sports. Hindi po basketball na sikat dito sa Pilipinas, kundi ang sport na sinalihan ko, pasagan ng mukha, boxing. At pinalad si Roy Lugoles sa loob ng 4 na taon na sunod-sunod. Hinirang na kampiyon ng 4 na beses si Roy Lugoles. Walang talo. Undefeated boxing champion. Matapos na labanan ang lahat ng klaseng Amerikano. Itim, puti, mga dilaw. Walang talo. Si Congressman Goles naging kampiyon sa loob ng 4 na taon. Ito yung litrato ko. Dumakalaban ko ang isang itim na boksingero. Yung pangalawang kampyonato ko na napanalo ko, ang nakalaban ko dyan, ang pangalan niya, Charles Bolden. Si Charles Bolden, sumikat sa Amerika. Naging Major General sa US Marine Corps, naging piloto sa Marines, at napili na astronaut. Nakarating sa outer space. Ngayon, si Charlie Bolden, na tinalo ko sa kampyonato, siya ngayon ang administrator, pinuno ng National Aerospace Administration, yung NASA. Kilalang kilala si Charlie Bolden sa Amerika ngayon. Marami nagtatanong sa akin, Congressman, alam namin na ikaw ay nagboxing. Alam namin na ikaw ay nag-champion. Pero ang tanong namin, pwede ka ba? Ang sagot ko, ito, ipapakita ko itong isang videotape. Lumabas ito sa YouTube, mga ilang buwan pa lamang ang nakakaraan. Panoorin niyo po ito. Ready, go. Ayan, pwede pa ba? Pwede pa, no? Pwede pa. Pwede pa. Pero alam nyo, si Congressman Goles, isang mapayapang tao. Hindi po ako violenteng tao. Violente lamang ako sa loob ng ring. Wala po akong record na naging violente sa labas ng ring kahit na marunong ako ng konti ng boxing. Pero alam nyo, kung kakailanganin ipaglaban ko ang karapatan ng mga tao dito sa Parañaque, kung kailangan ipaglaban ko ang Parañaque, si Roy Lugoles po, handa anumang oras na makipagpasagan ng mukha. Yan po ang inyong Congressman Roy Lugoles. Pagbalik ko galing sa Amerika, nagpatuloy ang aking pag-aaral. Kumuha ng Master in Business Administration, MBA sa UP, pinalad, gumraduate ng valedictorian, number 1 sa UP. Naging Postmaster General. At doon, marami sa inyo, doon niyo ako unang nakilala. Noong ako'y 34 years old lamang, sapagkat kinalaban ko yung mga sindikato doon na bumibiktima sa inyong sulat, sa inyong mga pakete. Si Congressman Goles napili sa 10 Outstanding Young Men o TOYM noong 1982. Pero hindi lamang yun ang naging serbisyo ko. Nagsilbi din ako bilang gobernador ng Philippine National Red Cross. Ito ang talagang pinakarurok ng public service sapagkat walang sweldo ito. Napalaban si Roy Lugoles sa Lahar, sa Mount Pinatubo, nang lumintol doon sa Baguio. Kasama ako doon sa rescue operation. Pero ang talagang napabalita ng gusto nang sumama ako at namuno ng isang team doon magkaroon ng December coup 1989 attempt. Noong December 1989, doon nagbakbakan ng mga sundalo sa Camp Aguinaldo, sa Makati, at doon po sinama ko isang team para iligtas yung mga sundalo sa kabila ng putukan, ng bombahan, mga sundalo na nasugatan. At dito kinilala tayo, binigyan ng award sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine National Red Cross ng Bayani Gold Medal.
yan po ang natanggap ng inyong Congressman Roy Logoles galing sa Red Cross. Katulad na nasabi ko na, nanalo noong 1982 bilang congressman sa pamamagitan ng landslide na panalo. At dito, sapagkat naranasan ko kung paano dumaan sa mga kalye na lubak-lubak, maputik, maalikabok, sunod-sunod na papapasemento ng kalye ang ginawa ni Roy Logoles. Kaya sa dami ng mga kalyeng pinasemento ko, kinilala si Roy Logoles na nagpasemento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan po ng Parañaque, paglilingkod ng inyong congressman sa inyong lahat. Sapagkat naranasan ko rin kung paano mag-aral sa isang school building na talagang kapos na kapos, mahina ang materyales, kulang sa mga facilities. Sinimulan din ni Roy Logoles ang pagpapagawa ng napakarami mga school buildings sa buong Parañaque, sa iba't ibang barangay ng Parañaque, kasama dito sa Barangay BF. Kaya si Roy Logoles, kinalala rin na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Parañaque, paglilingkod ni Roy Logoles para sa inyong lahat. At ito'y makikita nyo, nahalal muli noong 1995, nahalal muli noong 1998. Pero siyempre, merong tinatawag na 3-term limit hanggang 3 sunod-sunod na termino lamang. Pagkatapos ng 2001, si Roy Logoles po ay napili na maging miyembro ng kabinete, naging National Security Advisor, naging Secretary. At dito napalaban ako sa Abu Sayyaf, yung mga security issue katulad ng Abu Sayyaf, terorismo, bombahan. Pero pagkatapos ng halos 3 taon, sinabi ko sa Presidente, Madam President, gusto ko pong bumalik sa Parañaque sapagkat namimiss ko ng gusto ang aking mga kababayan sa Parañaque. Kaya agad ako nagbitiw bilang Secretary ng Kabinete at tumakbo noong 2004 para makabalik na congressman at ako'y tinangkilik ninyo, nanalo ng landslide noong 2004. Maraming salamat po at ako'y binalik ninyo sapagkat marami mga congressmen mahirap pong makabalik. Pinagpatuloy ko yung aking mga trabaho, tuloy-tuloy ang pagpapagawa ng maraming school buildings. Makikita niyo yan. Biruin niyo, San Antonio Elementary School, halos lahat ng school building proyekto ko. F. Serrano, halos lahat. San Agustin Elementary School. Yung Dr. Ricardo Santos National High School. Kitang-kita po yan. Kaya tuloy-tuloy yung aking record sa pagpapagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan ng Parañaque. Mga kalye, tuloy-tuloy pa rin. Sunod-sunod na mapapasemento ng mga kalye. Kasama na itong pagpapaganda ng sukat. Itong sukat po, isa ito sa mga pangunahing proyekto ng inyong congressman. Kaya kitang-kita nyo, makinis na makinis ang sukat. Pinawiden pa natin ng konti. Pasensya na, medyo lumidyo yung sidewalk. Pero kailangan gawin. Kung hindi, magkakatraffic ng gusto sa sukat. Lahat tayo mapeperwisyo.